naglubsad ng Pangtawid Pasada Program para tugunan ang hinaing ng kanyang mga nasasakupan. Sa pakikipagpulong naman ni Pangulong Aquino sa Thailand, hinarap din ng Pangulo ang mga lider ng bansang Cambodia, Laos at Vietnam na nagpahayag ng kooperasyon sa larangan ng negosyo at pamumuhunan sa sektor ng agrikultura, turismo at microfinance. Pinangunahan naman ni Pangulong Aquino ang ikapitong pagpupulong ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area o BIMPIAGA, kung saan ang Pilipinas ang kasalukuyang chairman nito. Kabilang sa mga panukalang isinulong ng ating bansa ang pagiging food basket ng ASEAN, transport liberalization, agricultural export zone for the ASEAN region, at connectivity cooperation on halal food certification na magbibigay sa atin ng malaking export di lamang sa Asia, kundi maging sa Middle East. Ngunit, paano nga ba namumulat ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa benepisyo ng ASEAN sa kanila? Sa Indonesia, nakabase ang permanent representative ng ASEAN region. May misyong makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga bansang kasapi ng ASEAN para sa kapakanan ng mga Pilipino sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Ang Pilipinas ang nangunguna sa pagpupuntyagi ng konsepto ng isang people-oriented ASEAN. Isang organisasyon na hindi lamang na nagsisilbi sa kapakanan ng mga gobyernong bumubuo nito, ngunit isang organisasyon na tahasan at diretsyong nakakatulong sa kabutihan at kapakanan ng mga taong bumubuo nitong mga bansang to. Tayo ay naniniwala ng isang people-oriented ASEAN. Kasi parang ang nangyayari o iniisip ng tao ay ang ASEAN ay puro lamang mga meeting ng mga opisyal ng gobyerno ng 10 bansa. Kailangang maipakita na ang ASEAN ay hindi para lamang sa mga gobyernong bumubuo nito, kundi para sa kabutihan, sa kapakanan ng bawat mamamayan nitong 10 bansang ito. Dito sa Indonesia ay halos 9,000 lamang ang mga Pinoy, ngunit lahat sila ay mga profesional, hinahangaan at tinitingala ng Indonesians. Kabilang sa kanila si Patty Estera na nagtayo ng kaisa-isang Filipino restaurant dito sa Jakarta at ang Manila Connection na pag-aari niya, supplier ng pagkain sa ASEAN. Malaking advantage sa amin dahil meron ditong ASEAN. Yun yung una naming yun yung una naming pinuntahan Yung ASEAN, first yung ASEAN Secretariat, tapos yung ASEAN to Philippine Mission, doon kami naka-tie up. Meron silang mga gustong sineserva ng pagkain, kinekater, nag-order sila sa amin. Tapos meron, tambayan to ng mga Pinoy itong lugar namin. Dito yung dito yung mga chika minute. Dito yung nakikita yung mga teacher. Maririnig mo lahat yung mga karanasan nila dito. At saka, ako ngayon nagsabi sa kanila na marami ditong mga klase ng ASEAN pala. Meron yung ASEAN to Philippine Mission, meron secretariat, meron pang ASEAN ng sports. Kasi dito, malapit din yung venue namin, malapit dun sa convention. So, dito yung puntahan nila. Maraming representative ng mga Pilipino na dito rin nagpupunta. Kasi tanungan kami, usually kung ano yung mga tao na pwede nilang hanapin, kontakin, binibigay namin sa kanila kasi very supportive sa amin yung ASEAN. Dahil yung sa ASEAN, ang isang maganda ron, nalalaman nila yung kalagayan ng mga Pilipino dito at saka nasusuportahan nila at the same time. Si Lynn Santiago naman na dating accountant dito sa Jakarta ay puring-puri ang naging pagtulong sa kanya ng Indonesian government sa pagkuha niya ng approval sa Board of Investments para sa itatayo niyang negosyo, ang Muffin House. Ang function ng ASEAN is kung paano ma-recognize yung mga talents ng iba-ibang bansa dito, lalo na sa ASEAN. Ma-recognize din tayo ng government. Kunwari, dito may permanent representative na ng ASEAN. We have been very close to them.
I think they're fostering parang understanding between countries. May mga program sila at so far nasusuportahan kami na mga nagbi-business dito or nagtatrabaho dito. In a way, they come up with mga laws or bilateral agreements na sumusuporta sa interest ng mga nagtatrabaho dito at mga nagninegosyo dito. Kunwari, dati mas close sila sa certain areas ng business sector. Ngayon, dahan-dahan nilang ino-open up yun. Dati, may very strict sila kahit sa professionals. Not all professionals can work here. No man is an island, ano? Kung nag-iisa lamang ang Pilipinas sa pakikitungo, at pakikipagtulungan at pakikipagkalakalan sa mga ibang bansa, hindi gaanong mabigat to kaysa kung 10 bansa ay nagbubuklod-buklod at nakikipag-usap sa mga malalaki at mayamang mga bansa. Kaya nga lang, yung halaga ng ASEAN ay hindi gaanong nakikita na wawatas ng ating mga kababayan. Hindi sila may kasalanan. Marahil ay kailangan pa ng higit na masigasig. At dito ay malaki ang maitutulong ng media tulad nyo sapagkat kailangan ipaalam at ipakita ang halaga ng ating pakikipagtulungan sa ating mga kapwa miyembro ng ASEAN. Dahil sabi ko nga, pag nagbubuklod at nagtutulong-tulungan, mas marami tayong makukuhang pakinabang kaysa kung isa lamang tayo. Ang mga bunga ng pag-uusap at mga kasunduang isinusulong ng ating bansa sa ASEAN ay di kaagad nararamdaman. Hindi man ngayon, tiyak na sa mga susunod na taon ay magbibigay pag-asa para sa bagong henerasyon. Kasama ang ating mga karatig bayan, tinutungo na po natin ang potensyal natin bilang isang bayan at maging bilang isang rehiyon. Sa kabilang banda, maging mabuting halimbawa nawa tayo sa ibang bansa na sa ilalim ng liwanag ng mabuting pamamahala sa pagbagtas sa tuwid na daan, walang balakid ang hindi kayang lampasan, walang tunguhin na hindi natin kayang marating. Pilipino ka ba o may dugong Pinoy? Tuwing buwan ng Mayo, alam niyo bang ipinagdiriwang sa buong bansa ang National Heritage Month bilang tanda ng pagmamahal at pag-aalala sa mga tradisyon at pamana ng ating lahi? Patunay ito ng pagkilala sa ating pagiging isang bansa. Dapat ipagmalaki natin ito. Halina't makiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts. Log on to www.ncca.gov.ph. Pinoy ako, pinagmamalaki ko ito. Ito pa rin ang Pulsong Pinoy. Sa bahaging ito ay pakinggan natin ang mahalagang mensahe ni Pangulong Aquino para sa bayan, sa Mensahe ni Pinoy. Mula Hulyo 2010 hanggang Abril 2011, may 38 kaso ng tax evasion na nagkakalaga ng 12.5 billion pesos ang naisampanan ng BIR. Habang ang Bureau of Customs naman ay may nasamsam na kontrabando na nagkakahalaga ng 45.1 billion pesos. Malinaw po ang direksyon na maakbang natin.
wala po tayong sasantuhin sa tinatahak nating tuwid na landas. Haharap tayo ng tapat, lalaban tayo ng patas at isasaalang-alang natin ang interes ng nakakarami. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating programa. Maaari ninyong mapanood ang Pulsong Pinoy sa aming website sa rtvm.gov.ph. Lubos din kami nagpapasalamat sa Philippine Airlines, PLDT at Intramuros Administration led by Administrator Jose Capistrano Jr. and Division Head of Subsidiaries Management, Ms. Nanette Wakis, for supporting us in this week's episode. Ako po si Zairine Farsad na muling bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat.